Alright mga kapatid, ito pag-uusapan natin ay tila ba na bad trip na si Defense Secretary Teodoro dito sa babala o banta ng China na magbabayad ang Pilipinas dahil sa ating pagbabaliwala doon sa kanilang One China policy. Kasi nga mga kapatid, ang ulat mga tol doon sa China, ito para mas malinawan lang natin. Bumisita daw mga kapatid dito sa Pilipinas ang Taiwan Foreign Minister. Pero yun naman ay ayon sa kanila. At sabi naman dito sa Pilipinas, walang kahit na sino mang opisyal ng gobyerno ang humarap doon. It means hindi siya official visit. Mga tol, kung pumunta man siya rito, ngayon? Pwede naman pumunta lang dito bilang bisita. Isa naman tayong bansa, mga tol, wini-welcome naman natin ang kahit na sino mang visitor. Diba? So ito ang kinagagalit ngayon ni Teodoro dahil sa masyadong gusto tayong kontrolin mga tol ng China at gusto nila tayong puwersahang pasunurin doon sa kanilang tinatawag na One China policy. Ang sabi rito sa report mga tol, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. blast China after it warned the Philippines of severe consequences. Binalaan tayo mga tol ng matinding consequences o kahihinatnan mga tol after the reported visit of a Taiwanese diplomat in the country. So nagpunta daw mga tol dito sa ating bansa ang isang Taiwanese diplomat. Pero ang ulat nga mga tol, walang sino man sa gobyerno natin ang humarap doon. Meaning hindi siya official visit. Kung may pinuntahan siya rito, personal reason o dahil sa negosyo, hindi na natin alam yun at wala na dapat pakialaman China doon mga tol. Dahil tayo ay merong sariling bansa, meron tayong sariling soberanya at hindi nila tayo pwedeng puwersahin, pasunurin doon sa kanilang mga sinasabing mga red line, China policy mga tol. Ito panoorin natin kung ano yung naging sagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro mga tol. At dito may kita nyo kung gaano siya kagigil. Mula rito sa Inquirer.net mga tol. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre i-analyze natin, bigyan natin ng pagpapaliwanag mga tol para ating mas maunawaan yung mga ipupunto rito ni Defense Secretary Gibo. Alright? Huwag na natin patagalin pa. Panoorin natin to. Sinabi na ni Secretary Lazaro. Secretary Lazaro, siya yung sa DFA. Ang dalaw, kung sino man yon, ay hindi official at hindi ipinaalam sa atin. Hindi official, hindi alam ng gobyerno, kumbaga pumunta rito as a visitor. Dumalaw rito sa atin mga tol, which is hindi naman bawal. Diba? Hindi naman bawal kahit na sinong tao pumunta rito sa Pilipinas na mayroong sariling business o sariling, alam mo yun, pakay mga tol, ay hindi naman ipinagbabawal. At wala namang official ng gobyerno mga tol ang humarap doon sa Taiwanese diplomat na yon mga tol. So ngayon, ikinagagalit yan ng China. Bakit daw natin tinatanggap yan? Bakit hindi daw natin ginagalang itong One China policy nila? My goodness. Kaya ito yung pinag-uusapan dun sa Senado nung nakaraan Bakit pa tayo susunod dun sa One China policy na yun Hindi naman tayo nire-respeto mismo ng China. Diba? Ano masasabi nyo dyan? Comment kayo sa ibaba. Dahil malaya tayong bansa. Malaya tayong bansa, hindi tayo under, hindi tayo sakop ng kahit na sino man. Meron tayong sariling soberanya, meron tayong sariling watawat, hindi tayo colony o hindi tayo sakop ng China, hindi tayo sakop ng Amerika o ng kahit na sino pa man. Yan ang ibig sabihin ni Secretary Gibo na malaya tayong bansa. At hindi ipinaalam sa atin dahil malaya tayong bansa. Ngayon, ang red line ng China, red line sa taong bayan nila, huwag nilang iimpwesto sa atin. Ibig sabihin, huwag i-impose, huwag nilang ipapatupad dito sa atin. Dahil yung red line nila, para lang yun sa kanilang mga mamamayan. Hindi nila tayo mamamayan, kaya hindi nila pwedeng i-impose sa atin yung sinatawag nilang red line. Line sa taong bayan nila, huwag nilang iimpwesto sa atin. Dahil nangyari dito sa Pilipinas, kung nangyari man, bayan natin ito. Tama. At hindi umarap, kung nandito man yung foreign minister, hindi ko alam.
O di ba? Ang sabi kasi ng China mga tol, nagpunta sa Pilipinas itong foreign minister o diplomat mga tol ng Taiwan. At yun ang ikinagagalit nila dahil parang sinusuportahan daw ng Pilipinas mga tol etong Taiwan. Eh di ba nilinaw na nga yan na hindi kinikilala ng Pilipinas ang independent sovereignty ng Taiwan. 'Di ba? Bilang pagkilala natin doon sa kanilang one China policy. Ngayon, mga tol, binalaan tayo ng China. Tinatakot na naman tayo na magbabayad daw tayo, price to pay. Sabi rin sa title. Pagbabayarin tayo nung severe consequences dahil nga sa pagbisita rito ng isang Taiwanese diplomat. Na yun nga nililiwanag dito ni Secretary Guibo, anong pakialam ninyo kung bumisita rito yan? Eh hindi naman official visit yun na haharapin ng gobyerno namin. At wala ngang official daw ng gobyerno ang humarap dun eh. 'Di ba? Hindi humarap ang kahit sinong opisyal ng gobyerno. Ngunit hindi yon ang dapat natin tanungin. Gagamitin ba nila ang red line nila para pigilin ang investments, pigilin ang pagtutulungan sa humanitarian assistance and disaster response, pigilin ang pagtatatag ng people-to-people relations dito? Malinaw mga tol. Yung red line ba na sinasabi ng China ay gagamitin nila para pigilin ang investment? Halimbawa, isang Taiwanese company gustong mag-invest sa Pilipinas, bawal? Ayaw ng China, pipigilin nila yon mga tol. 'Di ba? Yan people to people relasyon ng isang Taiwanese people sa Filipino people. Pipigilan ba yon ng red line ng China mga tol? Yun ang sinasabi rito ni Secretary Guibo. Masyado tayong pinakikialaman ng China. Well, hindi naman yan bago mga tol. Doon nga lang sa ating pagbili ng ating mga assets. Halimbawa, gusto nating bumili ng F-16 fighter jets, ayaw ng China yan dahil gagamitin lang daw natin yan laban sa kanila. Biruin mo pati pagpapalakas ng ating puwersa mga tol, pinagbabawal nila o pinipigilan nila. Yung pakikipag-alyansa natin mga tol sa ibang bansa, yung pagsasagawa natin ng mga multilateral maritime cooperative activity, ayaw din nila dahil nakasisira daw at nagpapahina daw mga tol ng katatagan at kapayapaan dito sa karagatan mga tol. Ayaw din nila yon. Yung pagdadala rito ng mga US made weapon katulad ng Typhoon missile, ayaw din nila mga tol. 'Di ba? Dahil yan daw ay banta sa kanilang seguridad. Lahat na lang ng ginagawa ng Pilipinas ayaw nila mga tol. At lagi tayong binababalaan ng severe consequences o nang wag daw tayong maglalaro ng apoy. Alam mo, napakarami na nilang terminong ginagamit eh. 'Di ba? Ayun ang tanong eh. 'Di ba? Malaya tayong bansa, kahit na sino pwedeng bumisita rito. 'Di ba? Hindi naman sa nangangatwiran tayo, bumisita rito yung Taiwanese diplomat. Wala namang opisyal ng gobyerno humarap doon eh. Pero hindi 'yun ang tanong eh. Sabing gano'n ni Secretary Guibo eh. Hindi sa pangangatwiran ha. Pero bakit gagamitin ng China yung tinatawag nilang red line doon sa mga investment? Kung gusto nung Taiwanese person na yun o baka may mga kakilala siyang Taiwanese business dito sa Pilipinas at susuportahan niya lang yung business na yun kaya siya bumisita rito. In-invite siya ng isang private company for example. In-invite siya at pumunta siya rito pero hindi naman official visit para sa gobyerno. Hindi naman government to government. Kumbaga sa investment lang yun naka-focus. 'Di ba? Merong isang Taiwanese business dito o businessman na inimbita yung Taiwanese diplomat na yun at nagpunta rito sa Pilipinas. Yun ba ipipigilin din ng China? 'Di ba? Yun yung tinutukoy doon ni Secretary Guibo eh. Pigilin ang pagtatatag ng people-to-people relations dito. Tama ba yun? Hindi. Diba? Napakalaking bagay mga kapatid para sa ating mga Pilipino na maunawaan itong mga ganitong bagay. Kasi baka minsan tayo rin mismo nadadala ng mga sinasabit propaganda nila eh. Ayan naman pala kasalanan naman pala ng Pilipinas kung bakit nagagalit ang China eh. Diba? Meron silang one China policy, wag natin pakialaman ng Taiwan eh. Dahil bansa nila yan eh, bakit naman tayo nakikipag-usap pa sa Taiwan, diba? Hindi eh. Diba? Yung red line nila, yung one China policy nila, sa kanila yun eh. 'Di ba? Hindi nila dapat i-impose dito sa atin. Anong masama mga tol? 'Di ba? Kung halimbawa gustong pumunta ng mga Taiwanese people dito sa atin, magagalit ba sila?
'Di ba? Anong masama kung isang mataas na opisyal ng Taiwan bumisita rito sa Pilipinas, halimbawa gusto lang magbakasyon. 'Di ba? Dahil ang dami nating magagandang tanawin dito sa Pilipinas eh. Gustong mag-invest. For example, meron siyang gustong itayong negosyo. O kaya meron siyang mga kaibigan dito sa Pilipinas na may negosyo. Inimbita siya, pumunta ka rito sa Pilipinas para dalawin yung negosyo namin dito. Pumunta siya rito. Yun ba yung mamasamain din ng China? 'Di ba? Ay nako po, ewan ko ba rito sa mga incheck na to. Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.